Good morning. Gising na po ba kayo? Good morning, good morning, good morning. Have a nice day. So, kumusta po ang ating pagtulog? Ganda po ba? So, ngayong umaga, hayaan mo nga po na early po tayo bulay-bulay na kanyang mga salita. So, talakayin po natin ang about focusing on the spiritual growth, community, and the power of God promise. So kinakailangan po ay lumago tayo spiritually. Paano po ba tayo lumago sa ating community? No po? Ayon po sa pangako ng Diyos. So babasahin po natin sa Galatians 5 verse 22 and 23. Ito po ang sinasabi. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Iyan po ang mga dapat natin ma-achieve. So, how achieving this goal? No po? Paano po natin makukuha ang mga bagay na ito? Sapagkat magiging mabuti lang tayo, magiging tapat lang po tayo kapag meron po tayong salita na nagmumula lamang sa ating Diyos. So, ibig sabihin, ang katapatan ay una sa Diyos at bumababa sa atin. So, kaya nga po, kung titingnan po natin ay bibihira ang matapat na tao maliban na may takot siya sa Diyos. So, ano po ang una natin gawin? Una po ay aralin na kanyang salita. Study the Word of God to the higher understanding. So bakit po? So kadalasan po ay gaya lang tayo ng isang bata. So kaya kung babasahin po natin ang Hebrews 5 verse 12 ay ganito po ang sinasabi patungkol po sa pagiging bata lang pong understanding. Sabi niya po, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Ulitin ko, tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin sa salita ng Diyos. Dapat sanay kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. So, may dalawang bagay po na believers dito po sa loob ng Biblia or mananampalataya. Isang batang kaisipan at saka isang mature. So, ang sanggol ay also nabubuhay lang po siya sa gatas. Po, sapagkat siya po ay bata pa, sabi niya po rito, at wala pa siyang karanasan sa mga bagay na nakakabuti sa kanya. Hindi pa niya alam ang distinction ng mabuti at masama, sabi po rito. Susubalit ayon po sa pag-aaral ng Bible or ayon po sa mga science about sa babies, pag-aaral po ng mga babies, ang isang sanggol kapag mananatili siyang sanggol or mananatili po siyang kakain ng gatas, siya po ay magiging malnourished na po hanggang sa siya po ay magkasakit at mamatay. Bakit? Hindi po sapat yung nutrition na nakukuha niya, tama? In physical way of life. So, but how about the spiritual life? Na kailangan kumain tayo at kumain ng ating spirit ng mga salita na ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin malalim. It's the solid food. Ika nga po. So, kung titingnan po natin, ay dapat po ay maunawaan natin na sa pamamagitan ng mga salitang ito na ating nabasa ayon po sa Hebrews 5:12
ay dapat lumalim. Hindi po manatiling kaisip bata, sapagkat kung manatili tayong kaisipan bata ay hindi po tayo magmamature. So, ayun po ang dahilan. So, ito pong partial understanding na to ay dapat nating bigyan diin na dapat po lumago tayo sa ating pananampalataya. Bakit po? So, kung titingnan po natin, parang traditional lamang po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi nakabase sa kung anong mayroon panukala ang Diyos. Hindi natin tinitingnan yung mga panukala ng Diyos, o hindi po natin gaano naiintindihan. So, nakabase lang po tayo sa kung ano ang ginagawa ng nakakarami. Amen? So, ang mahalaga po ay alam natin kung ano ang layunin ng Diyos at kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Sapagkat every era meron pong task na binibigay ang Diyos para sa atin. Sapagkat meron po siyang pangako sa ating panahon. So kaya ngayong umaga po ay naunawaan natin mabuti yung kanyang mga panukala na dapat inaalam natin kung ano ang layunin ng Diyos, na mas naiintindihan natin yung malalim na understanding. Nang sa ganon, matugunan natin yung ating buhay bilang isang mananampalataya. Good morning po sa ating lahat.